sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Agosto 2014, isang napakalakas at pambihirang bagyo na humagupit sa Pilipinas ang nanalasa sa isang paanan ng bundok sa Antipolo. Ang ulan na tila bumutas sa kalangitan ay bumunot sa nga dekadang gulang na puno at lumamon maging sa matitigas na aspalto. At nang gabing iyon, sa likuran ng isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Antipolo, isang metrong taas na higanteng konkretong retaining wall o pader ang gumuho kasabay ng ugong ng kulok. At mula roon, lumabas ang isang kalansay na tila naging bahagi ng pader, tumigas at naging kaisang konkreto. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang pagkakakilanlan ng kalansay ay nakakagulat na walang iba kundi ang asawangang may-ari ngang bahay na si Isabel Mendoza na iniulat na nawawala 6 na taon na ang nakalipas. Bakit siya natakpuan sa loob ng pader sa likod bahay makalipas ang 6 na taon? Gayong noong tag-araw ng 2008 ay umalis daw siyang bahay dahil ayaw na niyang mabuhay. Ang mas nakapagtataka ay ang mga ikinilos ng kanyang asawang si Miguel Mendoza. Bilang isang kapitan ng eroplano, namuhay siyang perpekto kahit nawala na ang kanyang asawa. Buwan-buwan siyang lumilipat patungong ibang bansa at kilala siyang mga tao sa paligid niya bilang isang tapat na asawang naghihintay sa pagbabalik ni Isabel. Talaga bang hindi niya alam na nasa loob ng konkretong pader ang kanyang asawa? O naniwala ba siyang ang matibay na pader na iyon ay hindi kailanman guguho? 6 na taon, isang mahabang panahon na nakakulong si Isabel sa malamig na semento. Ano kaya ang bagay na pilit niyang pinanghawakan at hindi binitiwan hanggang sa huli? Ang asawang lumilipad sa himpapawid at ang asawang nakakulong sa pader. Kung hindi dahil sa kalamidad na dulot ng kalikasan, ang karumal-dumal na lihim gabing iyon ay mananatiling nakabaon habang buhay. Ngunit ngayon ay ilalantat na natin ito sa mundo bago natin simulan ang kwento kung paano inanod ng ulan ang isang tila perpektong krimen at ang kasuklam-suklam na pagnanasa ng isang lalaki na nakatago sa mga bitak nito. Kung pipindutin ninyo ang subscribe button, makakatanggap kayo ng isang maliwanag na araw ngayon. Magsisimula na ang kwento na gabing iyon. Gabing Agosto 6, ang ulan na tila bumutas sa kalangitan ay nagdulot na malaking sakuna. Nang gabing iyon kung saan halos lumubog sa baha ang buong Antipolo, pinatunayan ng bagyo na isa itong tunay na banta at hindi lang basta babala na tinaguriang pinakamalakas sa kasaysayan ng ahensya ng panahon. Ang maputik na tubig na rumagasa mula sa bundok ng may matinding lakas ay lumamon sa mga sementadong kalsada at ang mga malalaking puno na ilang dekada na ang edad ay walang laban na nabunot mula sa mga ugat nito. Sa gitna ng kalunos-lunos na tanawin, ang pinsala sa nga mamahaling bahay sa Barangay San Jose, Antipolo ay lubhang malala. Buwisit na buhay to kapag umulan lagi na lang ganito, pagrereklamo ni Roberto Reyes, isang operator ng heavy equipment habang ipinapagpag ang kanyang bota na punong putik. Sa kanyang harapan, ang 6 metrong taas na higanteng konkretong pader na matibay na nakasuporta sa likuran ng rest house na pagmamayari ni Miguel Mendoza ay nahati sa 2 at naging isang nakakapasong tanawin. Hindi kinaya ng pader ang matinding bigat ng lupa at presyon ng tubig na bumuhos mula sa bundok, kaya't ang gitna nito ay bumigay at nahati na tila sumisiga. Mula sa gumuhong siwang, walang tigil na umagos ang pulang lupa. Itinapat ni Roberto ang kanyang radyo sa kanyang bibig habang nagahabol ng hininga. Boss, hindi ubra ang simpleng repair dito. Kailangan nating gibayin ang lahat at simulan ulit mula sa pundasyon. Kinabukasan, pagbukang liwewe, nagsimula na ang puspusang clearing operations. Ang mabigat na backhoe ay naglabas ng umuugong na tunong ng makina habang isa-isang iniangat ang nadurok na blok ng semento. Buong umaga,
naging nakakabagot at nakakapagod ang trabaho. Gayang dati, ang pag-alis ng putik at mga labingang semento ay isang paulit-ulit at simpleng gawain. Ngunit bandang alas 2:06 hapon, may napansin ang mamata ni Roberto sa dulong ngipin ng Beckhue na isang kakaibang bagay. Teka, ano yon? Sa gitna ng kulay abong semento at bundok ng pulang lupa, may isang nakakakilabot na bagay na kumikinang. Pinatay ni Roberto ang makinangang bakhu, kumuha ng pala at bumaba sa hukay. Nang dahan-dahan niyang hinukay ang lupa sa paligid, lumitaw ang isang malaking bulto na binalot ng patong-patong ng makapal na tarpaulin at plastik na ginagamit sa makargo sa eroplano. Binalot itong tape ng napakahigpit na parang isang mummy. Ang weird naman, bakit may nakabaong ganitong bagay sa ilalim ng construction site? Basura bato, naguguluhang tanong ni Roberto sa sarili habang ginagamit ang cutter upang hiwain ang duct tape na mahigpit na nakapulupot sa binalot na bagay. Habang tinatanggal niya ang makunat na plastik, unti-unti biglang napahinto sa ere ang kamay ni Roberto. Ang lumitaw mula sa siwang ng plastik ay hindi basura, kundi ang tuyot na buto ng isang tao. Isang bungo na ganap ng naging kalansay, walang natirang laman, at ang mga walang laman nitong butas sa mata ay nakatitig sa maulap na kalangitan. Tila ba matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito? Tao yan. Napasigaw si Roberto at napaupo sa lupa dahil sa gulat. Ang palanghawak niya ay nahulog, lumikha ng matalim na tunog ang bakal na umalingaw-ngaw sa tahimik na bundok at tanging ang kanyang mabigat na paghinga at bilis ng tibok ng puso ang pumuno sa paligid. Makalipas ang 30 minuto, pinalibutan ng SOCO, scene of the crime operatives, at NG forensic team ng Antipolo Police ang lugar ng Yellow Police Line. Sa pagitan ng amoy ng ulan at lupa, umalingasaw ang malansang amoy ng isang krimen. Isinuot ni Investigador Carlos Gutierrez mula sa Homicide Division ang kanyang latex gloves at matalim na tinitigan ang bahagi ng gumuhong pader kung saan natakpuan ang bangkay. Tiningnan niya ng salitan ang nahating bahagi ng semento at ang pwestong bangkay, saka napailing at napabuntong hininga. Sinadya itong ibaon bago pa man buhusan ng semento ang pader. Tanong ni Teniente Mark Villanueva, na kumukuha nga na litrato sa eksena habang nakapatong ang daliri sa shutter ng kamera, paano kayo nakakasiguro agad? Baka naman hinukay nila ang lupa at ibinaon iyan diyan kinalaunan. Binuhay ni Investigador Carlos ang kanyang flashlight, itinutok sa sementadong sahig at nagpaliwanag. Tingnan mong maigi. Ang bangkay ay nakahiga ng napakapatag sa ibabawang mismong pundasyon ng pader. Kung ibabaon mo ito pagkatapos magawa ang pader, kailangan mong butasin itong makapal na konkreto mula sa itaas pababa. Pero walang kahit anong bakas ng pagkakabasag sa ibabaw. Itinutok ni Carlos ang ilaw sa makapal na plastik na nakabalot sa bangkay. Ito ay sinadyang isama sa loob. Habang ginagawa ang pader, inilagay na nila ang bangkay sa loob ng mga porma ng semento bago ibuhos ang ready-mix concrete. Nang tumigas ang semento, naging isa itong perpektong kulungan. Kung totoo ang kanyang sinabi, malaki ang posibilidad na ang salarin ay isang taong alam na alam ang prosesong konstruksyon o ang taong mismong namahala sa pagpapagawa nito. Maingat na kinolektang SOCO ang mangipin at bahagi ng buto at ipinadala sa PNP Crime Laboratory. Sa gitna ng tensyon sa eksena, lumipas ang eksaktong 2 araw. Hapon ng Agosto 19, isang fax ang dumating sa opisina ng Homicide Division ng Antipolo Police. Kinuha ni Teniente Mark ang naprint na dokumento at patakbong lumapit sa desk ni Investigador Carlos. Sir, lumabas na ang resulta no pagkakakilanlan. Kalmadong umikot sa kanyang upuan si Carlos at nagtanong, sino siya? Nasa listahan ba siya ng nga nawawalang tao? Isabel Mendoza, 43 anyos, isang babaeng iniulat na nawawala noong Hulyo 2008. Nanlaki ang mga mata ni Carlos nang matanggap niya ang dokumento. 2008,
Ibig sabihin 6 na taon na ang nakakalipas. Sino ang nag-report? Ang asawa niya, si Miguel Mendoza, ang nakalagay sa trabaho niya. Isa siyang kapitan sa isang malaking airline at ang address, huwag kayong magugulat. Eksaktong kapareho ng lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Barangay San Jose, Antipolo. Hinampas ni Carlos ang kanyang desk at biglang tumayo. Umatras ang kanyang upuan at lumikha ng maingay na tunok. Ang asawang babae na umalis daw kusa 6 na taon na ang nakakaraan ay natagpuan bilang kalansay sa loob ng pader sa sarili nilang likod bahay makalipas ang 6 na taon. Ito ang perpektong halimbawang kung ano ang malapit. Siya ang hindi makita ng sandaling iyon. Malakas na tumunog ang cellphone ni Teniente Mark. Matapos sagutin ng maikli ang tawag, seryosong tumingin si Mark kay Carlos. Na-check na natin ang travel records. Dadating si Miguel Mendoza sa Naya makalipas ang 2 oras. Kinuha ni Carlos ang kanyang jacket sa ibabaw ng mesa at sumigaw. Tara na, kailangan natin siyang kausapin at tanungin. Makalipas ang 1 oras at kalahati, ang arrival area ning Ninoy Aquino International Airport na dinatnan nina Carlos ay siksikan sa dami ng mapasaherong bumabalik mula sa kanilang late summer vacation. Matalim ang mamatang 2 pulis na sumingit sa gitnang ng mataong masasaya ang mukha. Nang makarating sila sa gate, kalalabas lang ni Miguel bitbit ang kanyang mamahaling maleta. Nasa edad 50, malinis ang hitsura, suot ang formal na uniforme ng kapitan at makintab na sapatos, isang perpektong halimbawang isang matagumpay na lalaki sa kanyang middle age. Humiwa si Carlos sa krami ng matao at hinarangan ang daan ni Miguel. Kayo po ba si Mr. Miguel Mendoza? Napahinto si Miguel sa biglang paglitaw ng mga pulis. Ipinakita ni Carlos ang kanyang police badge. Opo, ako nga. Ano po bang kailangan niyo? Sinubukan ni Miguel na magmukhang kalmado, ngunit hindi pinalagpas ni Carlos ang bahagyang panginginig ng kanyang mamata at kalamnan. May kailangan po kaming itanong tungkol sa inyong asawa na si Isabel Mendoza. Pwede po ba kayong sumama sa amin sandali? Sa sandaling iyon, nawala ang kulay sa mukha ni Miguel na parang umurong na alon. Napakahigpit ng hawak niya sa handle ng maleta kaya namuti ang kanyang magabuko. Si Isabel, anong nangyari sa asawa ko? Nangingini ang boses na tanong ni Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay walang pokus at balisang gumagalaw. Ito ay hindi tingin ng pag-aalala, kundi isang tingin na malapit sa takot. Sa halip na sumagot, bahagyang ngumiti si Carlos at lumapit ng isang hakbang. Ang kanyang mababang boses ay tumarak sa tenga ni Miguel na parang patalim. Dahil mukhang gusto ninyong malaman, sasabihin ko na. Gumuho ang pader sa bahay niyo sa Antipolo. Dahil sa landslide na dala na pakalakas na bagyo. Landslide, parang nawala sa sarili si Miguel habang bumubulong. Hindi pinalampas ni Carlos ang pagkakataon at nagbitiw ng mabigat na salita. Siguro inisip mo na nabaon mo ito ng perpekto, pero mukhang wala sa kalkulasyon mo ang ulan na ibinagsak ng langit. Nang marinig niya ito, tuluyang nawala ang katinuan ni Miguel. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang madaliri habang naktatype ng numero ay nanginginig ng husto na parang kusang sumasayaw. Hindi siya tumatawag sa kanyang pamilya para magbalita. Ngayong gumuho na ang perpekto niyang krimen dahil sa hindi inaasahang kalamidad, ang tanging lubit na maisip niyang kapitan ay ang kanyang abogado. Ati, kailangan ko pong tulong ninyo. Namumutla ang mukhang tumawag si Miguel sa telepono, humihingi ng agarang saklolo sa abogadong magliligtas sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ang hangin sa loob ng interrogation room sa Antipolo Police Station ay tila mas mabigat at mas nakakasakal pa sa labas. Umuhong ang aircon sa kisama at naklalabas ng malamig na hangin, ngunit hindi humuhupa ang tensyong namamagitan sa ibabaw na lamesa. Nakaupo si Miguel sa malamig na stainless steel na upuan, mayos na nakapatong ang 2 kamay sa kanyang mga hita.
Inikot-ikot ni Investigador Carlos ang hawak niyang ballpen sa pagitan ng kanyang nga daliri at nagsalita. Mr. Miguel Mendoza, tatanungin ko po kayo ulit. Noong 2008, noong araw na ginagawa ang pader, nasaan po kayo? Lumunok si Miguel at tumitik sa kantong lamesa. Sinabi ko na po sa inyo, ipinagkatiwala ko ang lahat ng trabaho sa mga trabahador at sobrang busy ko sa loop ng bahay dahil naghahanda ako para sa schedule ng flight ko. Kung ganon, may malaking construction sa mismong likod ng bahay niyo pero ni anino niyo hindi nakita sa site. Ganon ba yon? Opo. Nakasara lahat ng bintana dahil maingay. Napangisi si Carlos at marahang humugot ng isang pirasong papel mula sa makapal na tambak ng mga dokumento. Nakakapaktaka po. Natatandaan niyo ba ang foreman na namamahala sa construction noon, si Mang Pedro? Kasi ang statement niya, sobrang layo sa sinasabi niyo. Kitang-kitang napapitlag ang mga balikat ni Miguel. Pilit siyang nagpapakakalma habang sinusubukang ituon ang kanyang paningin kay Carlos. Anong ibig niyong sabihin? Sariwang-sariwa pa sa alaala ni Mang Pedro. Bigla raw kayong sumulpot sa construction site bandang alas 8 NG gabi noon. Iwinagaywe ni Carlos ang papel sa harap niya at binasa ang nakasulat. Bigla raw dumating si boss at sinabi, bago tayo magbuhos ng semento bukas, may kailangan akong personal na i-check sa masukat at bakal, kaya umuwi na kayo ng maaga. Kaya tuwang-tuwa ang mga trabahador at nainuman na lang ng gin. Bahagyang nanginik ang mga mata ni Miguel. May nangyari bang ganun? Sobrang tagal na kasi. Hindi ko na matandaan. Hindi daw makakalimutan ni Mang Pedro yon habang buhay. Kinabukasan, pagdating niya sa site, sobrang linis na ang base ng pundasyon na napakahirap linisin, kaya parang may nagmilagro daw. Mukhang inabot kayo ngang magdamag mag-isa para ayusin ang lahat ng mabibigat na yun. Oo nga pala, siguro nga ginawa ko yon. Masyado kasi akong metikuloso, baka kasi pumalpak ang trabaho. Pabulong na at halos mawalan ng boses si Miguel. Isang patak na malamig na pawis ang mulo-mula sa kanyang nu. Si Teniente Mark, na nagtatala ng salaysay sa kanyang laptop, ay sumingit taglay ang matalim na tingin. Tama na muna sa construction, pag-usapan naman natin ang asawa niyo. Noong Hulyo 15, 2008, ang gabing nawala ang asawa niyo, nasaan kayo mula alas 11 gram gabi hanggang sa tunang madaling araw. Ilang beses ko bang sasabihin, natulog ako sa bahay. May paraan ba para patunayan yon? May CCTV ba sa bahay o may nakakita sa inyo na natutulog kayo? Padabok at nainis na umiling si Miguel. Mag-isa lang akong nakatira. Simula nang lumayas si Isabel, mag-isa na lang ako. Nang sandaling iyon, hinampas ni Carlos ang lamesa at ngumisi. Teka, Mr. Miguel, hindi tugma ang kwento mo. Ang gabing nawala ang asawa mo ay mismong gabing yon, tapos sasabihin mong mag-isa kang nakatira ng gabing yon, medyo maliyata ang pagkakasunod-sunod. Nanginginig ang labi ni Miguel. Para itago ang pagkataranta, mabilis niyang pinunasan ang pawis sa nugamit ang likod ng kanyang kamay. Baka mali lang ako nasabi, makahiwalay kasi kami ng kwarto ni Isabel. Hindi kami magkasundo. Kaya ibig kong sabihin, mag-isa akong natutulog sa kwarto ko. Hindi pinalampas ni Carlos ang nanginginig na tingin ni Miguel at pinakdiinan ito. Mag-asawang hindi makasundo na sa iisang bahay, tapos hindi man lang ninyo narinig na nag-iimpake at umaalis ang asawa niyo. Kapitan, kung ganyan kahina ang pandinig niyo, paano kayo nakakapagpalipat ng eroplano? Kinaumagahan, sa ilalim ng matinding init ng araw, nagtungo sina Carlos at Mark sa Barangay San Jose. Para mabasak ang alibi ni Miguel, nagsimula silang magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Sa isang lumang sari-sari store sa bungat ng subdivision, sinalubong sila ni Aling Rosa na nakaupo sa bangko at nagpapaypay. Si Isabel, naku, kilala ko yon, yung medyo bata pang misis doon sa malaking bahay sa itaas. Umiiling at tumatangong sabi ni Aling Rosa. Ano pong pagkakakilala ng nga tao sa kanya?
Naku, wag niyo nang itanong. Nakakaawa ang babaeng yon. Asawang kapitan ng eroplano, kaya ang sabi nila ang yaman-yaman daw. Pero ang babaeng yon, laging butas-butas at luma ang suot. Baka hindi siya pinapahawak ng pera. Totoo yan. Isang araw, bumili siya ng isang tray ng itlog. Nanginig ang nakamay niya nang buksan niya ang pitaka niya at nagmakaawa pa na bigyan ko siya ng 5 pisong diskwento. Awang-awa ako kaya binigay ko na lang. Naktala ng maigi si Mark sa kanyang notebook at nagtanong, kamusta po ang pagsasama nilang mag-asawa? Wala ba kayong naririnig na nag-away sila? Lumingalinga si Aling Rosa at binabaan ang kanyang boses. Ewan ko ha, kasi medyo malapit ang lote namin sa bahay nila. Minsan sa gabi, may naririnig akong nakakatakot na tunog, kalabog. Parang may bumabaksak tapos may babaeng biglang sisigaw at iyak. Napakunot ang nuni Carlos. Madalas po ba yon? Siguro mga 1 o 2 beses sa isang buwan. Pero alam niyo kung anong mas nakakapagtataka? Kinabukasan kapag pumupunta siya sa tindahan, kahit ang init-init ng panahon, naka-jacket siyang makapal, yung abot hanggang lik para takpan ng mapasa siguro. Ayon nga ang nasa isip ko, unti-unting pumapayat at natutuyo yung tao, pero yung asawa niyang lalaki ni anino hindi nagpapakita. Bandang hapon ng araw ding iyon, dumating ang autopsy report mula sa PNP Crime Laboratory. Pagbalik sa opisina, tiningnan ni Carlos ang bagong dating na report at napasipol ng mahaba. Mark, halika rito, tingnan mo to. Tama ang hinala ko. Lumapit si Mark, hila-hila ang kanyang upuan. Anong nakita nila? Tingnan mo to. May mga lumang bakas ng pagkabali sa 3 at 4 na tadyang niya na kinalaunan ay gumaling na. At dito sa kaliwang butong ng braso, yung ulna, may lumang bali rin. Defensive wounds po ba yan? 100%. Kapag may sumusuntok o humahampas sa'yo mula sa itaas, instinct mong itas ang braso mo para sumalag at dun nabali. Nakasimanggot na tiningnan ni Mark ang x-ray photo sa report. Iba-iba ang petsa ng pagkabali nito. Hindi ito nangyari ng minsanan lang. Ito ang matibay na ebidensya ng pang-abuso. Simple missing persons report lang daw ang sinabi ni Miguel, pero isa itong trahedya na nag-ugat sa domestic violence. Padabok na ibinaba ni Carlos ang report sa mesa. Hindi ito ginawa dahil nag-init lang ang ulo niya. Matagal na niya itong pinapahirapan hanggang sa inabot na sa ganito. Nang sandaling iyon, pumasok si Kapitan Ramos, hawak ang isang brown envelope. Carlos, lumabas na ang bank records at phone records ni Miguel. May nakuha ba tayo, Kap? Hindi lang nakuha, naka-jackpot tayo. Noong Agosto 2008, isang buwan pagkatapos niyang i-report na nawawala ang asawa niya, kumuha siya ng loan gamit ang insurance money. Umabot ng 10 milyon pesos. Nanlaki ang mata ni Carlos. 10 milyon? Ibig sabihin kailangan niya ng mabilisang pera. Saan niya dinala ang ganong kalaking halaga? Mas nakakabaliw. Ang lahat ng pera napunta sa mga account ng mga money changer na konektado sa pasugalan, sa mga casino sa Pasay, at sa mga online sabong at underground na sugalan. Kinalat niya ng husto. Napailing si Mark sa hindi makapaniwalang narinig. Wow! Pagkawala ng asawa niya, yung perang kapalit ng buhay nito, ginamit niya pambayad sa utang sa sugal at nagpakasasa sa kasino. Akala niyo ba yun lang? Tiningnan ko rin ang travel records. Malala din, pagkatapos ng 2008, kahit wala siyang flight schedule, labas-pasok siya sa bansa, Macau, Pilipinas, Singapore. Baka natatakot na umiikting na ang investigasyon kaya panay ang labas niya. Naikuyom ni Carlos ang kanyang kamao. Wala nang kawala si Miguel ngayon. I hold departure na natin siya at kumuha na tayo ng arrest warrant. Wala na siyang mapagtatagwan. Tapos ko na. Nabisabihan na rin ang mga airport at pantalan na kangiting tinapik ng kapitan si Carlos sa balikat. Gabi na at umuwi na ang lahat.
ngunit naiwan si Carlos sa opisina, nakalatak ang ma-file ng kaso sa ilalim ng ilaw ng desk lamp. Sa whiteboard, magulong nakasulat ang mga ikinilos ni Miguel, ang oras ng pagkawala ni Isabel at ang schedule ng paggawa ng pada. Nagsimula siyang buuin ang puzzle sa kanyang isipan habang isinasaayos ang nga ebidensya ayon sa timeline. Hindi ito aksidente, bulong ni Carlos sa sarili. Binuksan niya ang kalendaryo at itinuro ang Hulyo 2008. Ang araw na nawala si Isabel at ang araw ng pagbuhos ng pundasyon ng pader ay may isang araw lang na pagitan. Pinili niya ang araw na ito based sa schedule ng paggawa ng pader. Pinili niya ang pinaka-perpektong petsa para itago ang bangkay. Matalim na kumislap ang mga mata ni Carlos. Kung ibabaon niya ito sa semento, hindi ito mabubulok at walang amoy, kaya naisip niyang ito ang perpektong krimen. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Kumikislap ang mga ilaw ng siyudad sa labas. Pumasok sa isip niya ang makapalmukhang mukha ni Miguel na namuhay bilang isang normal na padre de pamilya at nakpalipad ng eroplano na parang walang nangyari sa loob ng 6 na taon. Ngunit hindi pinatawat ng langit ang kanyang mapangahas na perpektong krimen. Ang hindi inaasahang bagyo ang sumira sa matibay na pader ng kasinungalingan na kanyang binuo. Lumagpas na ng alas 11 ng gabi ang orasan sa dingding. Tinapik at inayos ni Carlos ang mga papel sa mesa habang inulit-ulit ang plano sa investigasyon para bukas. Kailangan niyang himayin ang mga kasinungalingan ni Miguel at ipaalam sa mundo kung anong klaseng impyerno ang pinakdaanan ng kaawa-awang babaeng si Isabel. Tila naririnig niya ang boses nito sa kanyang pandinig. Ang huling sigaw niya matapos makulong ng 6 na taon sa malamig na sementong libingan. Umaga ng Agosto 20, isang malakas na tunog ng telepono ang bumasag sa mabigat na katahimikan sa opisina ng Homicide Division. Kinuha ni Carlos na nakabaon sa tamba ng papel ang telepono. Hello, Homicide Division, Investigador Carlos Gutierrez po. Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Hello, Dayan po ba sa istasyon ng pulis? Ako po si Elena Mendoza, ang anak ni Isabel. Inilapit ni Carlos ang kanyang upuan at idinikit ang sarili sa mesa. O Elena, kanina pa namin inaasahan ang tawag mo. Bakit ka po napatawag? Nag-ayos po kasi ako nga gamit ng nanay ko. May nahanap po akong kakaiba. Yung paboritong makapal na jacket ni nanay. Napansin kong tinahi ang loob ng bulsa, kaya binuksan ko. May nakuha po akong matigas na bagay sa loob. Ano yung nakuha mo? Passbook pong bangko? Tingin ko lihim itong passbook ni nanay na hindi alam ni Papa. Walang pag-aaksaya ng oras na naktungo sina Carlos at Mark sa Maynila. Makalipas ang isang oras na biyahe, nakarating sila sa isang lumang boarding house sa Sampaloc, Maynila. Pagdaan sa masikip na eskinita, nakita ng 2 pulis si Elena sa harap ng kanyang kwarto. Si Elena, na 25 anyos na ngayon, ay kamukhang-kamukhang kanyang ina sa litrato. Namamaga ang kanyang mata at bitbit niya ang isang luma at kulay abong makapal na jacket. Sir, ito po yung passbook. Ang lining na jacket na ibinigay ni Elena ay halatang tinahi na isang hindi sanay na kamay. Mula sa tagong espasyo na iyon lumabas ang isang gasgas at luma ng land bank passbook. Maingat na kinuha ni Carlos ang passbook gamit ang kanyang naka-gloves na kamay. Ang huling transaksyon ay noong Hulyo 10, 2008. Tiningnan din ni Mark ang petsa at napabuntong hininga. Hulyo 10, eksaktong 5 araw bago siya nawala. Iyon ang huling beses na nagdeposito siya. Tinuro ni Mark ang listahan ng madeposito gamit ang kanyang daliri. Sir, tingnan niyo to. Kakaiba ang manakalagay dito. Ano yan? Ang mapangalan ng nahulog ay hindi tao. San Jose Motel, Mang Inasal Branch, pamimigay ng flyers at ang halaga 500 pesos, 400 pesos, 800 pesos, lahat arawang sahod. Napunta ang paningin ni Carlos sa unang pahina ng passbook.
sa tabi ng pirma ng account holder. May nakasulat na hindi pantay-pantay na letra gamit ang asul na ballpen. Pang-tuition ng anak kong si Elena. Ito ang aking buhay. Nang makita ang nakasulat, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang iyak. Ma, bakit umabot sa ganito? Inabutan ni Carlos si Elena ng isang basong tubig at nagtanong, Elena, hindi mo ba alam na nagtatrabaho pala ang nanay mo sa labas? Hindi po, wala akong kaalam-alam. Sobrang galit si Papa kapag lumalabas ng bahay si nanay. Pero minsan, nakikita ko na magaspang ang kamay ni nanay at may maliliit na sugat. Kapag tinatanong ko, sinasabi niya lang na nasugatan siya sa gawaing bahay. Hindi na may tuloy ni Elena ang sasabihin at napayuko. Tiningnan ni Carlos ang huling balansa ng passbook, 150,000 pesos, 3 taong inipon ng paunti-unti, bungang ng pawis at dugo ng isang ina. Alam ba ngang papa mo ang tungkol sa perang ito? Umiling ng malakas si Elena. Hindi po. Binabantayan ni Papa kahit piso na ginagastos ni nanay. Kapag galing siya sa palengke, nilalatak ni Papa lahat ng resibo sa lamesa at iniisa-isang suriin. Kapag nagulang kahit 50 sentimos, magwawala na si Papa at tatanungin kung saan niya tinago ang pera. Hindi makapaniwalang naktanong si Mark. Kapitan siya ng eroplano kaya ang laki ng sahod niya. Pero ganun lang ang ibinibigay na budget sa pamilya? Budget? Laging walang pera sa pitaka ni nanay. Araw-araw, nagiwan lang si Papa ng 200 pesos sa lamesa bago siya pumasok. Pinakakasya na niya iyon pambili ng pagkain namin ng kapatid ko, ulam at lahat ng gastusin sa bahay. May halong galit at panunumbat ang boses ni Elena. Laging sinasabi ni Papa kay nanay, ang tanga-tanga mo sa pera kaya ako na ang hahawak ng lahat. Kaya nagtipid si nanay para makapag-aral ako, palihim siyang nagtrabaho. Malungkot na tumango si Carlos. Kaya pala nagtatrabaho o lumalabas lang siya kapag may flight ang papa mo. Opo, nagdadahilan siyang pupunta lang sa palengke. Itong jacket na ito, mahigit 10 taon na niyang sinusuot. Kapag nagagalit ako at sinasabing bumili naman siyang bagong damit, natatawa lang siya at sinasabing papagalitan daw siya ni Papa na nagsasayang ng pera. Niyakap ni Elena ang lumang jacket at humagulgol. Nakuha ng 2 pulis ang buong statement ng bangko mula sa branch na malapit doon. Ang tala na nagsimula noong 2005 ay parang tala-arawan ng matinding paghihirap. Tingnan niyo, noong umpisa ang liliit ng halaga, 500 pesos, 300 pesos. Mukhang naklinis siya sa motel o nahukas na pinggan, paliwanag ni Mark habang nakaturo sa monitor. Pero habang tumatagal, dumadalas ang deposito at lumalaki ang halaga. Nagiging grade 12, senior high, o malapit na magkolehiyo ang anak niya. Kaya nakmadali siya at dumiskarte pa ng ibang trabaho. Nagkwenta si Carlos sa calculator at bumuntong hininga. 3 taong nagpakakuba sa trabaho para lang makaipon NG 150, 000 pesos. Para kay Isabel, ang perang ito ay katumbas mismo NG buhay niya. Bandang hapon, muling ipinatawag ni Carlos si Miguel sa interrogation room. Pumasok si Miguel na puno pa rin ng inis ang mukha at paluwak na tinatanggal ang kanyang necktie. Alam niyo po ba na may hiwalay na passbook ang asawa niyo? Sa tanong ni Carlos, nangutya si Miguel. Anong kalokohan yan? Saan naman kukuha ng pera si Isabel para gumawa ng passbook? Ito yung prank pa sa isang naipon ng taong akala mo'y nasa loop lang ng bahay habang gumagawa ng mahihirap na trabaho tulad ng paglilinis sa motel, pahuhugas ng pinggan at pamimigay ng flyer sa kalye. Biglang namula ang mukha ni Miguel. Hindi ito dahil sa kalungkutan o pagsisisi, kundi malinaw na hiya at galit. Ano? Gumawa siya nga ganong klaseng murang trabaho? Tigilan niyo nga ako sa kalokohan na yan. Anong mangyayari sa reputasyon ko? Ang asawang kapitan nahuhugas ng pinggan sa ibang bahay. Hindi makapaniwala si Carlos at pekeng tumawa.
Reputasyon pa ba ang inisip niyo ngayon? Ang asawa niyo nagtiis sa nakakasakal ninyong pang-aabuso sa pera para lang makaipon pampaaral sa anak ninyo ng 3 taon. Kasinungalingan yan, laging nasa bahay lang si Isabel. Sinabihan ko siya na huwag siyang lalabas ng bahay. Galit na inampas ni Miguel ang lamesa. Kinuha ni Carlos ang passbook mula sa evidence bag at inilapit ito sa mukha ni Miguel. Dito malinaw na nakasulat, "Pang-tuition ng anak kong si Elena, ito ang aking buhay. Siguro makikilala niyo pa ang sulat kamay ng asawa niyo." Nang makita ni Miguel ang nakasulat sa passbook, unti-unting tumikom ang kanyang bibig, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga mata. Tinamaan ni Carlos ang kahinaan ni Miguel, 150,000 pesos. Ang kakarampot na prang natatalo niyo lang sa isang taya sa casino ay ang kinabukasan ng inyong anak at ang mismong buhay ng asawa niyo. Ang prang iyon, nagsimulang mautal si Miguel at umiwas ng tingin. Umusok paharap si Carlos at inipit si Miguel. "Nagawe ba kayo ng asawa niyo dahil sa prang ito? Pinipilit ka nang mapinakakautangan mo sa sugal, wala kang cash, tapos aksidente mong nakita itong passbook na tinago ng asawa mo. Tama ba? Hindi totoo yan. Hindi ko alam yan. Malamang tinakot mo siya na ibigay ang pera." Pero lumaban si Isabel hanggang dulo. Kaya niyang ibigay ang buhay niya. Pero hinding-hindi niya ibibigay ang pang-tuition ng anak niya. Nagsimulang manginig ng bahagya ang mangkamay ni Miguel. Siguro naalala niya ang kasuklam-suklam niyang ginawa ng gabing yon nang pilitin niyang agawin ang passbook na buong tapang na pinrotektahan ni Isabel. Ngunit hanggang sa huli, hindi siya nagsalita. Malalim na ang gabi at tapos na ang investigasyon. Ngunit hindi pa rin umuwi si Carlos. Kumuha siyang pluma at inilagay ang panibagong pahina sa file ng kaso. Ngayon, ang kasong ito ay hindi na lang basta simpleng pagkawala o aksidenteng pagpatay. Malinaw na gumuhit sa isipan ni Carlos ang imahe ng isang ina na sa ilalim ng pagmamatiyag at pang-abuso ng isang asawang parang diktador ay nilabhan ang magabasahan at nagbigay ng flyers gamit ang kanyang magagaspang na kamay para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang gusto niyang protektahan ay hindi ang 150,000 pesos, kundi ang pag-asa sa kinabukasan ng anak niya. Nilagyan ni Carlos ng makapal na guhit ang pangalan ni Isabel at nangako sa sarili. Ipararating niya sa mundo ang nadurok na dignidad at ang kalunos-lunos na pagkamatay ng babaeng ito. Umaga, NG, Agosto 21. Malamig at tuyo ang hangin sa LUB NG Forensic Laboratory NG PNP Crime Lab. Tanging ang ugong, NG mikroskopyo ang naririnig sa kwarto ng biglang tawagin ni Dr. Patricia Reyes si Carlos. "Sir, halikayo rito bilis. May nakita kaming napakahalagang ebidensya sa plastik na nakabalot sa bangkay." Hinubat ni Carlos ang kanyang jacket at lumapit sa mesang forensic. "Anong nakuha niyo? May fingerprint ba?" "Hindi. Mas maganda pa sa fingerprint. May natagpuang isang metal na bagay sa loop ng plastic na binalot, eksakto sa bandang likuran niya malapit sa kwelyo. Gamit ang tiyani, maingat na inangat ni Dr. Patricia ang maliit na bagay na nasa loob ng evidence bag. Kumikislap sa ilalim ng ilaw ang isang silver na mamahaling cufflink. Kahit puno ng alikabok, nandun pa rin ang kinang ng bato. Tingnan mong maigi, may nakaukit na initials, M. Kinuha ni Carlos ang magnifying glass at tiningnan ang initials. M. Miguel Mendoza, malaki ang posibilidad. Pero ang posisyon nito ang pinakamahalaga. Itinuro ni Dr. Patricia ang litrato ng crime scene sa monitor. Natagpuan ito hindi sa labas ng plastic kundi sa loob. Ibig sabihin, naipit ito sa pagitan ng bangkay at ng plastic bag. Nakasama ito habang binabalot ang bangkay. Umusbong ang isang malamig na ngiti sa labi ni Carlos. Habang binabalot ng salarin ang bangkay, nalaglak ang cufflink mula sa manggas niya. Nataranta siya kaya hindi niya ito napansin at tuluyan na niyang binalot ng tape. Ganon ang nangyari.
Sinubukan niyang itago ng perpekto pero nabalot din niya mismo ang sarili niyang ebidensya. Habang tinititigan ni Carlos ang ebidensya, nagpatuloy si Dr. Patricia. Tapos na rin ang analisis namin sa dikit ng tape, pero gaya ng inaasahan, walang nakitang kahit isang fingerprint. Ibig sabihin naka-glove siya, matalino ang gago, pero may isa pa siyang nakaligtaan. Itinuro ni Dr. Patricia ang isa pang lente ng mikroskopyo. Sa dulo na naputol na daktape, may nakadikit na napakanipis na buhok. Sa unang tingin mukha lang siyang alikabok, pero inilagay ni Carlos ang kanyang mata sa mikroskopyo. Sa pinalaking screen, may malinaw na nakabaon na ginintuang balahibo ng hayop. Teka, hindi to buhok ng tawa. Anong breed ng aso ito? Pina-analyze ko na isa itong golden retriever at mukhang alagang-alaga pa. Tumango si Carlos habang inaalis ang mata sa mikroskopyo. Balahibong ang aso. Walang aso sa bahay ni Miguel. Hapon din ng araw na iyon, ipinatawag ulit ni Carlos si Miguel sa interrogation room. Ilang araw pa lang pero halatang pumayat na si Miguel. Ngunit ang kanyang mata ay nanlilisik pa rin. Walang imik na ibinagsak ni Carlos ang litrato ng kafling sa ibabaw ng mesa. Mr. Miguel, pamilyar ba sayo ito? Nanlaki ang mata ni Miguel pagkakita sa litrato. Lumuno siya at iniwas ang kanyang tingin. Saan? Saan niyo nakuha yan? Natakpuan yan sa loob ng plastik na nakabalot sa asawa niyo. Eksakto sa likuran niya. Nanginginig ang malabi ni Miguel. Imposible. Nawala ko yan nung may business trip ako nung 2008. Akala ko naiwan ko sa hotel. Paanong ang gamit na naiwan mo sa hotel nung business trip ay natakpuan 6 na taon ang lumipas sa loop ng plastik na nakabalot sa bangkay ng asawa mo? Nag-teleport ba ito? Pilosopong tanong ni Carlos na mabilisang sinagot ni Miguel N.G. Palusot. Ninakaw yan ni Isabel. Madalas niyang pinapakialaman ang mga gamit ko nun. Ninakaw niya at itinago tapos. Hinampas ni Carlos ang mesa at sumigaw. Hoy, maging makatotohanan ka naman. Ninakaw ngang asawa mo ang kafling mo, idinikit sa sarili niyang likod tapos kusang pumasok sa loop ng plastic bag. Natameme si Miguel na parang naputulan ng dila. Ang mapawis sa niya ay nakpapatunay ng kanyang matinding takot. Hindi na siya pinahinga ni Carlos at inilabas ang pangalawang baraha. Isa pang tanong. Noong 2008, may kabit ka diba si Samantha Perez? Namutla ang mukha ni Miguel. Paano mo? May aso ang babaeng yon diba? Sa dulo ng tape na ginamit pambalot sa bangkay, may nakitang balahibo ng aso. Golden Retriever ang alaga ni Samantha Perez. Eksaktong makapareho ang breed ng balahibong nakuha sa tape at sa aso niya. Nirarun na namin ang DNA analysis, hindi ba't halata na kung ano ang lalabas. Napasandal ng malalim si Miguel sa upuan at umungol. Hindi pwede. Pumunta ka sa bahay ni Samantha pagkatapos ng krimen o kaya ikumuha ka ng tape sa bahay niya at ginamit ito. Alin sa dalawa? Hindi ganon. Napahawak sa ulo si Miguel at humikbi, ngunit hindi iyon luhang pagsisisi kundi luhang desperasyon ng taong wala ng takas. Nang gabing iyon, kinausap ni na Carlos at Mark si Samantha Perez bilang saksi. Si Samantha, na nasa edad 40 sa sopistikada ang pananamit, ay bakas ang kaba habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang bag. Miss Samantha Perez, naalala mo ba noong gabing Hulyo 9 plus 2008? Yung araw na pinuntahan ka ni Miguel, nagatubili saglit si Samantha bago tumango. Opo, natatandaan ko. Sobrang gabi na noon at bigla siyang dumating ng walang pasabi. Anong oras ba iyon? Siguro lagpas hating gabi na. Tulog na ang lahat ng kumatok siya ng malakas kaya gulat akong binuksan ang pinto. Nagtanong si Mark. Anong itsura ni Miguel ng panahong iyon? Iba ba siya sa normal? Napakunot no si Samantha habang inaalala ang pangyayari. Opo, kakaiba talaga. Magulo ang buhok niya at amoy na amoy ang lupa sa damit niya at ang pinakakakaiba.
Uminto saglit si Samantha at napanjiwi. May malansang amoy. Malansa, opo, parang amoy palengke ng isda. O kaya parang bakal, amoy dugo, sobrang baho. Nakatinginan ng makahulugan sina Carlos at Mark. Amoy lupa at amoy dugo. Malinaw na ebidensya na nanggaling siya sa isang malagim na eksena. Ano pang ginawa niya pagkatapos? Pagkapasok niya, dumiretso siya sa banyo. Mas matagal siyang naligo kesa sa dati, mahigit 1 oras. Rinig na rinig ko yung kuskos niya na parang gusto niyang balatan ang sarili niya. At yung masuot niyang damit, binalot niya sa 2 itim na plastic para daw laban. Sabi ko ako na ang maglalagay sa washing machine pero nagalit siya at sinabing siya na raw ang bahala. Dagdag pa ni Samantha habang mukhang natatakot. At sir, ang pinakakakaiba talaga ang aso namin. Yung golden retriever? Opo, si Choco. Sobrang lambing nun sa tao at kapag nakikita niya si Miguel, lagi siyang kumakawag ng buntot. Pero iba nung gabing yon. Paanong naging iba? Pagkapasok ni Miguel sa pinto, nabaliw kakatahol si Choco. Tumayo ang magabalahibo niya at umatras habang nanginginig sa sulok na parang nakakita ng halimaw. Sabi nila nakakakita daw ng multo ang maaso. Ano kayang nasa likuran ni Miguel ng gabing yon? Matapos ang investigasyon, kumuha si Carlos ng canned coffee sa vending machine sa hallway at inihagis ito kay Mark. Halos buo na ang puzzle. Tumango si Mark habang binubuksan ang lata. Pinatay ni Miguel ang asawa niya, ibinaon ang bangkay sa pader, tapos tumakas papunta sa bahay ng kabit niya. Para itago ang ebidensya, hinugasan niya ang dugo sa katawan niya at inayos ang madamit. Planadong planado, pero may butas sa plano ni Jangjon. Ang kafling at ang balahibong naso, sagot ni Carlos habang nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Walang perpektong krimen, laging binibigyan ng Diyos ng kayabangan ang makriminal at ang kayabangang yon ang nagpapahamak sa kanila. Tumutumbok na ang lahat ng ebidensya patungo sa isang tao, kay Miguel. Ngunit kailangan pa ng isang matinding pambasak na magkukumbinsi sa hukom sa korte. Kailangang mapagsalita nila si Miguel o makahanap pa ng isang katotohanang ibinaon kasama ng bangkay na siya lang ang nakakaalam. Kinapa ni Carlos ang voice recorder sa kanyang bulsa. Hapon, NG, Agosto 22, kusang dumating si Miguel sa Antipolo Police Station kasama ang kanyang abogado. Si Ati, Jose Lorenzo, na formal na nakasuot ng Italian suit, ay isang veterano at sikat na abogado sa mga criminal cases. Ipinatong ni Ati Lorenzo ang kanyang mabigat na leather briefcase sa mesa, magalang ngunit may diin ang boses. Investigador, nais sabihin ng kliyente ko ang katotohanan ng gabing iyon. Hindi na raw siya magtatago. Pinindot ni Carlos ang red button ng voice recorder at napataas ng kilay. Sige, pakinggan nga natin, anong nobela naman kaya ang isinulat ninyo? Lumunok ng lawe si Miguel bago pilit na nagsalita. Nang gabing iyon nakaroon kami ng matinding sagutan ni Isabel. Sagutan tungkol saan? Para po. Nalaman ko kasi na may patago siyang iniipon na para sa ibang passbook. Nagsimulang manginik ng kaunti ang boses ni Miguel. Nagalit ako dahil naramdaman kong trinaydor niya ako. Kaya sa inis ko na itulak ko siya sa balikat. Pero nawalan siya ng balanse at nabago ng malakas ang ulo niya sa kanto ng marble table sa sala. Kaya ba namatay siya doon mismo? Opo, pagbagsak niya, hindi na siya gumalaw. At nang tingnan ko, hindi na siya humihinga. Nablangko ang isip ko at sobrang nakpanik ako. Nang sandaling iyon, magaling na sumingit si Ati Lorenzo. Ang kliyente ko po ay walang intensyong patayin ang kanyang asawa. Ito ay malinaw na isang malungkot na aksidente, isang homicide through reckless imprudence. Wala siyang layuning pumatay. Halukip-kip na sumandal si Carlos sa kanyang upuan at tinitigan si Miguel. Aksidente pala. Kung ganon, bakit hindi ka agad tumawag ng ambulansya at ibinaon mo pa ang bangkay sa pader?
may namatay pong tao, natakot ako. Kung malalaman nilang naging dahilan ng pagkamatay nga, asawa niya ang isang kapitan, sira na ang buhay ko. Sino ang maniniwala sa akin? Tinakpan ni Miguel ang kanyang mukha at umiyak. Ngunit malamig pa rin ang mga mata ni Carlos. Ang pahayag ni Miguel ay tila binabasang script, masyadong makinis at pati ang kanyang emosyon ay halatang kalkulado. Biglang nagtanong si Carlos, Mr. Miguel, naalala mo ba kung anong sasakyan ang ginagamit mo noong 2008? Napahinto sa pagiyak ang balikat ni Miguel. Sasakyan? Ah, opo. Isang itim na Toyota Camry. Kailan mo naibenta yon? Sumulyap si Miguel sa kanyang abogado. Naibenta ko yon hindi nagtagal pagkatapos ng insidente. Bakit po? Hindi ba't halos bago pa lang ang sasakyan na yon? Luma na po yon kaya madalas masira. Gusto ko ng palitan ng bago. Nagsulat si Carlos sa kanyang notebook at tumango. Lumang sasakyan. Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Pagkaalis ni na Miguel at ng abogado, mabilis na kumilos si Carlos para hanapin ang sasakyan. Nagsimula siyang hanapin ang itim na kotseng iyon na minadaling ibenta ni Miguel noong 2008. Mark, na-check mo na ba ang rehistro? Nasaan na ang kotse? Itinuro ni Mark ang screen ng computer. Opo. Na-turnover ito sa isang used car dealer noong Agosto 20, 2008. Pagkatapos nun, 3 beses nang nagpalit ng may-ari. Hindi pa naman nasa scrap. Buhay pa ito ngayon sa isang farm sa Tanay, Rizal. Ginagamit daw na panghakot ng pataba. Paso na rin ang plaka. Sinuot ni Carlos ang jacket at sumiga. Bingo! Tara agad sa Tanay. Tawagin mo ang Soko. 2 araw makalipas, nakarating sina Carlos at Mark sa isang liblib na farm sa Tanay, Rizal. Sumunod din ang sasakyan ng PNP Crime Lab. Sa tulong ng may-ari ng farm, nakita nila ang lumang itim na kotse sa gilid ng isang greenhouse, puno ng alikabok at lupa. UP ang bumper at kinakalawang ang ilang bahagi nito, isang napakapangit na tanawin. Pero buti na lang, ang upuan sa loob ay hindi pa nababago. Ito ba ang sasakyan? Opo, chassis number confirmed. Ito ang mismong sasakyan na ginamit ni Miguel. Binuksan ni Dr. Patricia Reyes ang pinto dala ang kanyang gamit. Umalingasaw ang amoy ng amag at lupa. Kahit mukhang basura sa labas, mas maganda ang kondisyon sa loob, sabi ni Dr. Patricia habang hinihimas ang upuan sa passenger seat. Kailangan nating tingnan ang loop ng leather seat. Malamang nilinis na nila ang ibabaw. Maingat na inalis ng Soko ang tahinang leather sa passenger seat at tinanggal ang pabalat. Lumantad ang isang kulay dilaw na sponge cushion na naging brown na dahil sa kalumaan. Handa na ba ang luminol? Opo, handa na papatayin ko na ang ilaw. Nang dumilim ang paligid, inisprayhan ni Dr. Patricia ang sponge. Habang pigil hininga na nakatingin ang lahat, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang lumantad makalipas ang ilang sandali. Diyos ko, napatakip ng bibig si Mark. Mula sa kailaliman ng sponge, unti-unting lumabas ang matingkad na asul na ilaw hanggang sa tuluyang nabalot ng kulay asul ang buong passenger seat. Para itong isang malaking timbang na asul na pintura na ibinuhos doon dahil sa sobrang lakas ng ilaw. Kung ganito kalakas ang reaksyon, ibig sabihin napakaraming dugo ang dumanak dito. Walang tigil ang pag-click ni Dr. Patricia sa kamera habang nagpapaliwanag. Kahit linisin pa ang dugo sa ibabaw ng leather, ang dugong tumagos hanggang sa pinakaloob ng sponge ay hindi kailanman mabubura. Basang-basa itong dugo, itinutok ni Carlos ang flashlight at matamang sinuri ang loop ng kotse. Nang sandaling iyon, nakita niya ang maliit na biyak sa plastic na pintuan sa gilid ng passenger seat. Doktora, tingnan niyo to. Basag ang plastic dito. Sinuri ni Dr. Patricia ang bahaging iyon gamit ang magnifying glass at tumango. Bakas yan na malakas na physical na impact. May itinulak ng malakas papunta sa pinto o di kaya ibinangga ang ulo o katawan. Sumimangot at seryosong nagsalita si Mark.
Kung totoo ang sinasabi ni Miguel na namatay ang asawa, niya sa sala ng hindi sinasadya bakit napakaraming dugo sa loob ng kotse. Tama, nagsisinungaling si Miguel. Hindi ito aksidente. Siguradong may nangyari sa loob ng kotse. May baka CNG kumpiyansa ang boses ni Carlos. Kinabukasan, dumating ang emergency lab results mula sa crime lab. Ang DNA na nakuha sa sponge ay eksaktong tumugma kay Isabel. Walang pagdadalawang isip na ipinatawag muli ni Carlos si Miguel. Ala 2 ng hapon, mas mabigat pa kaysa dati ang hangin sa loob ng interrogation room. Pumasok si Miguel at ang kanyang abogado, pero kulay abaw na ang mukha ni Miguel. Walang imik na itinapon ni Carlos ang isang litrato sa mesa. Litrato, ito nang nagliliyab na asul na ilaw sa passenger seat ng madilim na kotse. Mr. Miguel, sigurado po ba kayong sasala namatay sa aksidente ang asawa niyo? Nang dumapo ang tingin ni Miguel sa litrato, nanginig ang mga mata niya na parang nilindol. Ano ang litratong ito? Sponge ito, NG passenger seat, NG kotse, na binenta mo pagkatapos, NG krimeng. Napakaganda, NG reaksyon. Sa luminaw, no? Naglabas NG, isapangi litrato si Carlos. Litrato, iyong NG basagi na plastic sa pinto. At ito naman, nakita ang lakas ng impact hanggang mabasag ang pinto. Punong dugo ang sponge sa sobrang daming dugong dumanak, tapos ipipilit mo pa rin na aksidente ito sa sala. Nataranta ang abogado at napaubo habang binubuklat ang mapapeles. Investigador, baka may pagkakamali dayan. Baka ibinakay niya sa kotse ang taong namatay sa aksidente, ganyan ba karaming dugo ang lalabas sa taong patay na. Ebidensya ito na inatake siya o natamo niya ang nakakamatay na sugat ng buhay pa siya. Sa loob mismo ng kotse, sumandal paharap si Carlos at halos umungol sa mukha ni Miguel. Anong nangyari sa loob ng kotse? Nung oras na nagmamakaawa ang asawa mo sa iyo, anong ginawa mo sa kanya sa loob ng malit na kotse? Nangingini ang mga labi ni Miguel at ang dalawa niyang kamay na nakapatong sa lamesa ay nangingini ng husto na parang sumasaya. Ang pilit niyang ginawang script ng aksidente ay tuluyang nadurok ng lumang kotse na akala niya ay matagal nang nasa junk shop 6 na taon na ang nakakaraan. Oras na para sa huling laban kay Miguel. Umaga Agosto 24. Balot NG Tension, ang Forensic Lab, NG PNP Crime Lab. Matapos magtrabaho, kinusot ni Dr. Patricia ang mapupula ni Jang Mata at nagmamadaling tinawag si Carlos. Sir, nahanap na rin natin ang orasan. Sigurado akong ito na ang smoking gun natin. Lumapit si Carlos sa mikroskopyo. Anong nakita niyo? Yung basak na relo na nakuha sa bangkay. Opo, yung metal na relo na nakaksuot ni Isabel nang makuha ang mabuto. Basag-basag ang salamin at nakahinto ang mga kamay nito, di ba? Binuksan ni Dr. Patricia ang monitor. Ayon sa pagsusuri namin, ang oras kung saan tumigil ang relo ay eksaktong 11:42 gabi. Pati yung kamayan segundo, doon mismo tumihil. 11:40 y 12 gabi. Inulit ni Carlos ang oras. Alam niyo ba kung bakit importante dyan? Yan ang mismong oras na ipinagpipilitan ni Miguel na tulok siya sa bahay. Itinuro ni Dr. Patricia ang isang lalagyan na may napakaliliit na alikabok gamit ang tiyani. At ito ang pinakamaganda. Nakuha ko ito sa ilalim ng passenger seat at sa gilid ng rails ng kotse mula sa tanay kahapon. Habang sinusuri ko ang mga mansang grasa, buhangin bangang salamin. Opo, sa paningin mukha lang alikabok, pero sa mikroskopyo, matutulis na piraso ng salamin yan. Kinumpara ko ito sa refraction index at chemical composition ng salamin sa relo ni Isabel. At 99.9% itong nagtugma. Matalim na kumislap ang mga mata ni Carlos. Ibig sabihin, malinaw na ebidensya ito na nabasak
Ang relo hindi sa sala, kundi sa loob ng kotse. Eksakto, nabasag ito ng ibangga ng napakalakas sa metal frame sa ilalim ng upuan. Siguro nung nagwawala siya o nanlalaban, nabangga ang braso niya at nawasak ito. Naikuyom ni Carlos ang kanyang kamao. Wala na siyang takas. Checkmate na talaga. Nang hapong iyon, tinanggal ni Carlos ang lahat ng mga hinalang nakadikit sa whiteboard at ipinalit doon ng mga forensic reports isa-isa. Ang mapekeng alibi, ang bangkay sa pader, ang cuffling, ang dugo sa kotse at ang nasirang oras. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo ang iisang sagot, si Miguel. Tumingin si Carlos kay Mark at nagbigay na utos. Tawagin mo ulit si Miguel. Ito na ang huling lipat ng gagong yan. Alas, 7 ng gabi, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa interrogation room 1 ng Antipolo Police Station. Nakaupo si Miguel kasama si Ati. Lorenzo, prosalop lang ang ilang araw. Mukhang tumanda siya ng 10 taon. Maitim ang ilalim ng kanyang mamata at palagi niyang kinakagat ang kanyang nalabis sa kaba. Ibinagsak ni Carlos ang makapal na file sa lamesa para simulan ang investigasyon. Mr. Miguel, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo. Talaga bang namatay sa aksidente sa sala ang asawa niyo? Lumunok si Miguel at pabulong na sumagot. Opo, ganun nga. Nagtatalo kami tapos na itulak ko isang tanong lang muna. Naalala mo ba ang suot na relo ng asawa mo? Relo, bakit nakita naming tumigil ang relo na yon sa ganap na 11:42 gabi? Kitang-kitang napapitlag ang balikat ni Miguel. 11:42. Yan ang mismong oras na ipinagpipilitan mo na tulok ka sa bahay niyo. Nagmamadaling suminjit si Ati. Lorenzo. Sir Carlos, baka naman nasira lang ang relo kaya nakataon lang na tumigil doon sa oras na yon. Hindi naman pwedeng gawing ebidensya ngang oras ng krimen ang pinutol ni Carlos ang sinasabi ngang abogado at inilapit sa mukha ni Miguel ang isang litrato. Nakataon, paano mo ipapaliwanag ang nakataong ito? Ang litrato ay ang pinalaking microscopic image ng mapiraso ng salamin. Ito ang pinong bubok na natakpuan sa passenger seat ng kotse mo sa ilalim mismo ng upuan. Kambal na kambal ang composition ng salamin sa basag na relo ng asawa mo. Nanginig ang mata ni Miguel na parang gumuho ang mundo niya. Nakagat niya ang kanyang labi at hindi makapagsalita. Dumikit si Carlos kay Miguel para idinidiin siya. Ngayon, buo na ang kwento. Binugbok mo ng walang awa ang asawa mo, hindi sa sala, kundi sa loob ng kotse. Nanlaban ang asawa mo, iwinais ang kanyang braso kaya tumama at nabasag ang relo sa ilalim ng metal na upuan. Eksaktong alas, 11:42 na gabi. Hindi ganyan. Umiling si Miguel habang bumubulong, pero wala ng lakas ang boses niya. Hindi siya pinakpahinga ni Carlos. Ang cuffling ang nakpatunay na nandun ka sa eksena at ang napakaraming dugo sa kotse ang sumira sa kwento mong aksidente sa sala. Tapos itong basak na relo, tuluyan nang dumurok sa mga alibi mo. Napayuko ng tuluyan si Miguel. Bumilis ang pahinga niya. Nilabas na ni Carlos ang huling alas niya. Meron pa palang isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa pang envelope, yung masking tape na ibinalot mo sa asawa mo. Nakakatawa kung anong nakita doon. Nagulat na napatingala si Miguel. Balahibo ng Golden Retriever. Ang balahibo ngaso sa bahay na kabit mo na si Samantha Perez ay nakadikit mismong doon sa dulo na napunit na tape. Nang sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mukha ni Miguel. Ito na ang huling tuldok sa katinuan niya. Papaano yon? Kinuha mo ang tape mula sa bahay ni Samantha. Pinatay mo ang asawa mo at yun ang ginamit mong pangbalot sa bangkay. Napakawalang hiya at planadong-planado. Sinubukan ni Ati. Lorenzo na hawakan ang braso ni Miguel para pigilan ito, pero tuluyan nang nawala sa sarili si Miguel. Hindi ko naman planong gawin yun simulat sapul. Biglang sumigaw na parang halimaw si Miguel at hinampas ang mesa. Dahil kasi sa babaeng yan, ayaw niyang ibigay ang pera kaya nangyari to. Kung ibinigay niya,
lang sana ng mayos ang passbook, walang ganito, mabilis na nanlamig ang hangin sa buong kwarto. Napabuntong hininga ang abogado habang hawak ang kanyang nu. Kalmado ngunit malamig na nagtanong si Carlos, 150,000 pesos. Dahil lang ba sa kakarampot na prang yan, pinatay mo ang tao? Kakarampot? Ang prang yun ang nagsisilbing buhay ko. Araw-araw tumatawag ang mga pinakakautangan ko sa sugal na papatayin nila ako. Kailangan kong cash ngayon din, mababali na ako. Nanlilisik na ang mamata ni Miguel sa pagkabalif. Kaya nagmakaawa ako kay Isabel. Ibigay niya kamo sa akin yung passbook at dodoblehin ko ang bayad. Pero alam niyo anong sabing babaeng yan? Pang tuition yan ni Elena. Kahit patayin mo ko, hindi ko ibibigay yan. Kaya dinala mo siya sa kotse ng pilit? Oh, gusto ko lang sana siyang takutin. Ilang beses kong hiningi sa kotse pero ayaw niya pa rin. Akalain mo yun, sarili kong asawa, nakikita ng mamamatay ang asawa niya tapos mas pinili pa yung pera. Umiyak si Miguel pero hindi luha ng pagsisisi kundi awa sa kanyang sarili. Sa galit ko, sa sobrang galit ko, sinakal ko siya para lang tumahimik siya. Pero pumalak si Isabel. At dahil ayaw magpahuli ng buhay ng asawa mo na pilit lumalaban, tuluyan mo siyang sinakal hanggang sa mamatay. Hindi na makasagot si Miguel at ibinaon ang mukha sa lamesa. Tahimik na nire-record ng kamera sa kisame ang kasuklam-suklam na pag-amin na ito. Sa likod ng maskara ng isang majiting na kapitan at responsableng padre de pamilya, nandun ang nakakaawang mukha ng isang suga pa sa sugal na pumatay sa kanyang asawa dahil lang sa 150,000 pesos. Pinindot ni Carlos ang stop button ng voice recorder. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Ang katotohanang ibinaon sa malamig na konkreto ng 6 na taon ay lumabas na sa mundo. Imbes na tagumpay sa pagkahuli sa salarin, isang malamig at blankong pakiramdam ang bumalot sa puso ni Carlos. Pumasok sa isip ni Carlos ang mukha ni Isabel. Suot ang lumang makapal na jacket, habang nag-ipon ng barya para lang sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi kailanman may intindihan ng halimaw na nasa harap niya ngayon na ang huling pinrotektahan ni Isabel ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Mr. Miguel Mendoza, inaaresto kita sa kasong murder at concealment of a corpse, bulong ni Carlos habang inilalabas ang posas. Hulyo 16, 2008, isang napakalakas na ulan ang marahas na humahampas sa bintana ng itim na Toyota Camry. Mabilis na gumagalaw ang wiper, ngunit hindi kaya nitong pigilan ang bumubuhos na ulan. Sa loob ng madilim na kotse, mahigpit na nakahawak sa manibela si Miguel na parang mapupunit na ang balat niya habang sa passenger seat, nanginginig si Isabel hawak ng mahigpit ang kanyang lumang bag sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng kotse ay malakit dahil sa kahalumigmigan at intensyon ng pagpatay. Isabel, sa ayaw at sa gusto mo, ibigay mo na yung passbook, kahit ngayon lang pagbigyan mo ko. Sabi ni Miguel sa pinipigilang boses na nanginginig. Mariing umiling si Isabel at mas hinigpitan ang yakap sa bag. Hindi pwede. Pang tuition to ng anak nating si Elena. Hindi mo pwedeng gamitin to pambayad sa utang mo sa sugal. 150,000 pesos lang, ayos na. Binabagaba na ko ngam nga umutang sakin, mamamatay na ko. Galit na sigaw ni Miguel habang nanlilisik ang nga mata. Ngunit ang tingin ni Isabel ay mas desidido kaysa nun. Kung kukunin mo tong pera, pupunta ka lang ulit sa kasino. Patayin mo na lang ako, hindi ko ibibigay ito. Nang marinig ito, tuluyang naputol ang pag-isip ni Miguel. Namula ang kanyang mukha sa galit. Ngayon, ikaw pa ang may ganang pangaralan ako. Sinisihawan mo ako, ha? Alam mo ba kung sino ako? Kapitan ako. Kapitan, tatay ka ni Elena. Maawa ka. Isipin mo naman ang kinabukasan ng anak mo. Humiyaw ng parang halimaw si Miguel at malakas na hinampas ang dashboard.
Dahil lang sa 150,000 pesos na yan, itutulak mo ang asawa mo sa kamatayan. Gusto mo atang ikaw ang unahin ko dahil lang sa 150,000 pesos. 3 taon kong nilinis ang inodoro at nahugas ng plato ng ibang tao hanggang sa masira ang makukoko para lang may ponyan. Hanting siha ni Isabel na punong-puno ng kalit. Sa sandaling iyon, parang kidlat na inagaw ni Miguel ang bag ni Isabel. Ibigay mo sakin, ibigay mo sabi, ayoko, bitawan mo to, bitawan mo ko. Isang matinding agawan ang nangyari sa loob ng masikip na sasakyan. Desperadong pinigilan ni Isabel ang pagilan ni Miguel, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng isang lalaki. Pilit na binali ni Miguel ang braso ni Isabel at itinulak ito ng malakas. Ibigay mo sabi matigas na ulo mo. Sumigaw sa sakit si Isabel at nawalan ng balanse, tumilapon papunta sa gilid ng pinto ng passenger seat. Nang marinig ang malakas na bog, tumama ang kanyang ulo sa matigas na plastik ng pinto at ang kanyang kaliwang braso ay malakas na nabangga sa bakal ng upuan. Dahil sa lakas ng impact, ang salamin ng kanyang relo ay nawasak at tumalsik ang nga piraso. Tumigil ang oras eksaktong 11:42 ng gabi. Aha, tulong! Sa desperasyon, kinamot ni Isabel ang mukha ni Miguel nang walang pakialam. Nang dumausdos ang kuko ni Isabel sa pisngi ni Miguel, tuluyang nalaglag ang kafling ni Miguel at gumulong sa sahig ng kotse. Nang maramdaman ang habdi sa mukha, nagdilim ang paningin ni Miguel. Halimaw kang babae ka, hahawakan mo ko sa mukha. Walang awang tinanggal ni Miguel ang nektiya sa kanyang lig. At nang walang pagdadalawang isip, sinunggaban ang lig ni Isabel. Ibigay mo na lang sabi, hindi pwede. Nahihirapang huminga si Isabel pero ayaw niya pa rin bitiwan ang bag. Ang para sa pag-aral ng kanyang anak hindi iyon basta pralang, kundi buhay ni Elena at sarili niyang dignidad. Ibinuhos ni Miguel ang lahat ng lakas sa paghihigpit sa nektiya. Kasabay ngang ulan, ang munting hinaing ni Isabel ay hindi nakalabas sa mundo. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang pagpupumiglas niya. At tanging ang patak ng ulan at malakas na pahinga ni Miguel ang naiwan sa kotse. Kinuha ni Miguel ang bag mula sa nakabitin na kamay ni Isabel nang nanginginig. Binaliktad niya ang bag na parang baliw. Nasaan ang passbook? Saan mo tinago? Naglaglagan ang mga makeup, panyo at ilang barya sa sahig. Pero wala siyang mahanap na passbook. Sa kalobluban ng pitaka, isang nilukot na 1,000 piso lang ang natakpuan niya. Ito lang, iwinagewe ni Miguel ang 1,000 habang isinisigaw sa katawan ni Isabel na nagsisimula ng manlamig. Gusto niyang itanggi ang katotohanang pinatay niya ang kanyang asawa para sa isang pirasong papel. Makalipas ang 1 oras, isiniksik ni Miguel sa trunk ang bangkay ni Isabel at minaneho ang sasakyan patungo sa construction site sa bahay niya sa Antipolo. Mas lalong lumakas ang ulan na parang nililinis ang kanyang krimen. Pagdating niya sa sobrang dilim na site, sanay niyang hinanap ang nga materyales. Ipinasok niya ang bangkay sa masikip na pagitan ng kahoy at porma na inihanda para sa pundasyon ng pader. At binalot niya ito sa dinalang plastic at duct tape. Hindi niya namalayan na nahulog doon ang kafling niya at may naiwang balahibong ang aso sa ginamit niyang tape na galing sa bahay ng kanyang kabit. Binuksan niya ang isang sakong ng mabilisang tumigas na semento at pinahalo ito sa tubig. Wala nang makakaalam. Naglayas ka na lang. Ibinaon niya ang bangkay gamit ang semento na parang nangungulam. Ang kulay abong semento ay tinakpan ang mukha ni Isabel pati na ang napihati niya. Kinaumagahan, walang kaalam-alam na dumating ang mga cement mixer sa site. Ibinaon ang ilang tonelada ng semento sa base ng pader. At si Isabel ay naging bahagi ng malamig na pader habang buhay. Sa loob ng 6 na taon, tuwing tinitignan ni Miguel ang matibay na pader na iyon, nakangiti siyang maluwag. Akala niya basta hindi masisira ang pader, mananatiling nakabaon ang kanyang lihim.
Naniwala siyang nagawa niya ang perpektong krimen habang patuloy siyang namuhay ng masaya at naghihintay lang sa pagtaas ng halaga ng lupa. Pero hindi niya kailanman naisip na ang passbook na pinrotektahan ni Isabel gamit ang kanyang buhay ay nakatahi sa loop ng makapal na jacket na suot nito ng 10 taon. At hindi niya naisip na dahil lang sa maliit na halagang 150,000 pesos ay pinatay niya ang asawa niya at inihagis ang sariling buhay niya sa basurahan. Pabalik sa kasalukuyan, sa interrogation room ng Antipolo Police Station, nakayuko ng malalim si Miguel habang nakaposas. Ang investigasyon ni Carlos ay kumpleto at naisulat ng buo ang lahat ng katotohanan noong 6 na taon ang nakalipas. Mr. Miguel, ang passbook na hinahanap-hanap mo ay nasa loop pala ng lumang jacket ng asawa mo. Napatingala si Miguel at blankong tumingin kay Carlos dahil gusto mong makuha ang 150,000 pesos. Pinatay mo siya pero wala kang nakuha kahit pisong duling. Ngayon, nabubulok ang buhay mong walang kwenta sa kulungan. Isang malakas at nakakakilabot na ungol na parang halimaw ang lumabas sa bibig ni Miguel. Ngunit hindi iyon pagsisisi, kundi isang huling pagsisi sa kanyang katangahan. Haharapin ni Miguel ang kasong murder and concealment of a corpse at hihingin ng piskal ang parusang reclusion perpetua, ang pinakamataas na sentensya. Ang pader na giniba ng ulan ay hindi lang naglabas ng kalansay, kundi ng kasuklam-suklam na pagnanasa ng isang amang sumira sa sarili niyang pamilya dahil sa pera at ang nakakalungkot na pagmamahal ng isang inang iniligtas ang kanyang anak hanggang sa huli. Disyembre 15, 2014, isang napakalamig at mahanging hapon. Ang labas ng Antipolo Regional Trial Court ay siksikan sa dami ng press at mamamayan na hindi makapasok. Ang hangin sa loob ay parang yelo, sobrang lamig at nakakasakal. Nakaupo sa pwestong nasa sakdal si Miguel. Nakasuot nung damit nung preso pero nakatas pa rin ang noo. Sa kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi at mas lalo pang makikita ang kanyang kayabangan habang inuunawa kung bakit siya andito. Inihahatol ng kortesa na sasakdal na si Miguel Mendoza ang parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Dumagundong ang seryosong boses ng hukom. Bilang padre de pamilya na dapat magprotekta sa kanyang pamilya, itinakwil niya ang kanyang responsibilidad. Pinatay ng walang habas ang kanyang asawa dahil sa pagnanasa sa pera at sadyang itinago ang bangkay upang itago ang kanyang krimen sa loob ng 6 na taon. Dahil din puro pagpapalusot ang ginawa niya imbes na magsisi, kinakailangan siyang makulong ng habang buhay na walang pardon parole upang hiwalayan siya sa lipunan ng pangmatagalan. Ang tatlong malalakas na hampas ng gavel ay tila tumama sa puso. Tok-tok-tok. Nang sandaling iyon, kumunot ang noo ni Miguel. Nainis niyang sinamaan ng tingin ang kanyang abogado, ngunit kinadena at kinalatkad siya papalabas ng mga gwardya. Ang mamata niya hanggang dulo ay hindi tingin ng isang biktima, kundi ng isang taong inis dahil nahuli. Nakaupo sa pinakadulong row, si Elena habang nanginginig ang mabalikat. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang lukot at puting panyo. Pagkatapos ng 9 na taon na nakdurusa ang kanyang ina, nakuha rin nito ang hustisya, ngunit imbes na kasiyahan ay lungkot at blankong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tahimik na lumapit si Carlos at tinapik ang kanyang balikat. Wala nang anumang salita ng ginhawa ang kinakailangan sa oras na yon. Pagkatapos magsara ng kaso, tuluyan ng giniba ang natitirang bahagi ng pader sa Antipolo. Sa bawat pagpukpok ng makina, lumalabas ang bahagi ng trahedya sa nakalipas na 6 na taon. Ang naipong mabuto ni Isabel ay na-cremate at nilipat sa isang maaraw at magandang sementeryo. Gusto kasi ni Elena na bigyan ng mainit at maaraw na panahon ang kanyang inang nagdusa sa lamig sa loob ng sementong pader. Bumalik ulit ang mainit na panahon at Marso 2015. Nakatayo si Elena sa harap ng cashier sa eskwelahan niya sa universidad. Hawak niya ang isang lumang sobrang inaalagaan niya.
Sa loob ay nakalagay ang kanyang inipong pera mula sa part-time job niya at ang eksaktong 150,000 pesos na ibinilin ng ina niya. Magbabayad ka ba ng tuition fee? Tanong ng staff. Kaya nanginginig itong iniabot ni Elena. Opo, paki-check po ang 150,000 pesos. Inilagay ng staff ang pera sa makina at pumasok ang numero. Okay, sakto po ang bayad niyo. Prosesuhin ko na. Ilang sandali, binigay ng staff kay Elena ang resibo ng tuition. Naluha si Elena habang hawak-hawak iyon. Ang isang pirasong papel na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa inaasahan niya. Ang perang ipinaglaban ng ina niya sa paglilinis ng maruruming bahay at pagtitis sa pang-aalipusta ng kanyang tatay. Ang naging dahilan kung bakit isa na siyang ganap na estudyante ngayon. Hapon ng araw na yon, binisita ni Carlos si Elena na nakaupo sa bench ng campus. Hawat niya ang isang munting kahon. Elena, congrats estudyante ka na. Sir Carlos, andito kayo. Napakamot sa ulo si Carlos. Opo, natapos na ang proseso kaya kinuha ko itong ibibigay sana sa iyo. Ang relong nakasuot sa nanay mo hanggang sa huli. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kahon. Andun ang lumang relo na nakatigil ang oras sa 11:42 dahil basag ang salamin. May kilala akong tagagawang relo. Gusto mo ba na papalitan natin na baho at ipayos? Babalik iyan sa normal, suggest ni Carlos. Hindi na po, investigador. Ayos na po ito. Hayaan po natin siya. Gusto kong alalahanin ang oras kung saan siya huminto, sabi ni Elena, saka ibinalik sa kanyang dibdib ang relo at binigyan siyang matamis na ngiti. Hinding-hindi ko makakalimutan ang oras kung paano ako nilaban at pinrotektahan ng ina ko hanggang huli. Sa oras ng pagsubok, itong relong ito ang babalikan ko para lumaban. Tumango si Carlos habang nakatingin sa kanya. Matapang ang batang ito kaysa sa inaasahan niya. Pagdating ng weekend, binisita ni Elena ang ina niya sa puntod nito. Hawak niya ang enrollment form niya sa universidad at isang puting kahon. Pagbukas niya ng kahon, may pulang strawberry na nakalagay sa itaas ng tsake na pinangarap ni Isabel, pero hindi nito mabili dahil tinitignan pa lang niya ang presyo at lumalayo na siya nun. Ma, nandito na ko. Umupo si Elena sa harapan at nilapitan ng malamig na semento. Pumasa na ko, ma. Naging college student na yung hiling mo. Ang boses ni Elena ay basag sa pag-iyak. Ito yung paborito mong tseko. Hayaan mo na ngayon. Huwag ka nang magtipid ha. Huwag kang manginig sa 1,000 piso. Gumamit kang para sa damit at masasarap na pagkain. Sigaw at iyak ni Elena. Huwag kang matakot kay Papa. Gawin mo lang ang gusto mo diyan ha. Sobrang dami mo kasing hirap, ma. Isang mainit na hangin sa summer breeze ang humampas sa buhok ni Elena para itong mainit na hawak ng ina niya at pag-abot ng yakap. Sa kabilang puno, tinitignan siya ni Carlos habang tahimik na nakasandal. Ibinigay ni Carlos ang isang huling saluta habang tahimik. Ito ang respeto sa patay na umalis na at ang paalala para kay Elena na labanan pa ang hinaharap. Bumalik na si Carlos sa presinto at kumuha sa malalim niyang drawer ng files. Nakasulat doon na concealed corpse in Antipolo habang marahas niyang tinatakan. Closed. Nakangiti si Carlos dahil tapos na. Sa huli, ang sigaw ni Isabel bilang babay ay narinig ng buong mundo. Makalipas ang 1 buwan, may nakitang magsasaka sa lugar ng pinagbabagsakan ng pader na magugulat. Ang gumuhong semento sa lupa ay namumulaklak ngayon at ang maliit na bitak ay nilalabasan ng mabulaklak na walang pangalan. Ang mahirap at maliit na bitak na yon ay nagbigay daan para humarap sa araw ang magandang bulaklak. Doon dumadaan din ang lumilipat na eroplano sa asul na himpapawid. Ang nakagiginhawang langit na ipinagmalaki ni Miguel pero kailanman ay hindi niya na muling aabutin. Makukulong na lang si Miguel sa kulungan magpakailanman at doon magbabayad pero ang pag-ibig na ibinigay ni Isabel sa anak niya ay lalabas sa mundo at tutubo ng magandang bulaklak. Ang kayabangan ay kasing tigas ng pader pero kaya itong sirain ng pagmamahal.
Ang maligaw na bulaklak ay dumadaan at lumilipad sa simoy ng hangin bilang pagbati. Nakahanap din ng tunay na liwanag at taginit makalipas ang 6 na taon. Salamat sa panonood ng kwentong ito hanggang sa huli. Kung iwanan niyo kami ng comment kung napakinggan niyong maayos, malaking tulong ito. Sana mabigyan ng liwanag ang bawat oras ninyo. At I like and subscribe na rin. Maraming salamat.